Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos. Panginoon Kristo, pinakamakapangyarihan sa lahat. Alam mo kapatid, nung nakikinig ako kay Elder Jason, naiyak na ako sa likod. Sabi ko, bigat sa pakiramdam. Hindi ko alam, may mga pagbabago sa plano. Hindi natin kasi alam ang plano ng bugtong at buhay na Diyos. Supposedly mga kapatid, hanggang August pa ako dito, first week ng August. Pero may mga pagbabago sa plano. Sa totoo lang mga kapatid, nung nakaraan, last year, nung umalis si Pastor Lahi dito, siguro nasabi ko, ito din siguro yung pakiramdam ni Pastor Lahi. Mabigat. Alam mo yung aalis ka dito, alam mo, fair lang talaga ang bugtong at buhay na Diyos mga kapatid. Alam niyo bakit? Alam ng bugtong at buhay na Diyos at naintindihan niya nung panahon na nanghina ay nawala ang sugo. Na nawala si Pastor Lahi. Sobrang mahal lang po tayo ng bugtong at buhay na Diyos. Alam niyo bakit? Muli akong pinabalik ng bugtong at buhay na Diyos dito. Naging fair po ang bugtong at buhay na Diyos. Hindi po kayo iniwanan ng bugtong at buhay na Diyos sa panahon na pinatulog na niya ang kanyang sugo. Hindi kayo iniwanan ng bugtong at buhay na Diyos. Dahil kung iniwanan kayo ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, sana walang maliit ninyo na lingkod ngayon. Ito yung ayaw ko talaga, yung I hate goodbyes. Ayaw ko magpaalam. Naalis ako doon, pupunta na naman sa Manila, Gadwiling. Kasi pag may mga kapatiran pa doon, mga kapatid, na nanghihina din sa pananampalataya, simula nang nawala ang ating mahal at galang-galang na Pastor Lahi. Sobrang pag-ibig ng bugtong at buhay ng Diyos, mga kapatid, sa totoo lang. Nung una, hindi ko maintindihan. Anong sinabi ni Elder Jason din na pagpito namin na Sabat dito? Hindi aksidente ang nangyayari dito sa loob ng Karayan. Alam mo mga kapatid, hinihingi ko sa bugtong at buhay na Diyos na kayong lahat dito mga kapatid, dito sa Palawan. Hinihingi ko sa bugtong at buhay na Diyos na kayong lahat po mga kapatid ay ibubuhos niya ang kanyang espiritu sa bawat isa sa inyo. Dahil kayo tumanggap ninyo ang mensahe na dala-dala ng inyong maliit na lingkod. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, nagbimensahe na po ako sa Mindanao. Pero sa tulong at gabay ng bugtong at buhay na Diyos, dito po ako nag-grow sa Palawan. Dito po ako sa Agila pa yan mga kapatid. Yung nanay mga kapatid, kailangan tanggalan niya ng comfort yung anak niya para lumipad, para umalis sa kanyang pugad. So yung nasa Mindanao ako mga kapatid, sa mga mission ko, kasama ko yung nanay ko. Pero at that time, nalumipad na ako mga kapatid. Nandito ako sa Palawan, sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. Kaya sabi ko, dito po ako hinubog, dito ako pinag-grow ng bugtong at buhay na Diyos. Nagpapasalamat ako sa bugtong at buhay na Diyos. Kasi dati mga kapatid, nag-aalala ako, tatanggapin kaya ako ng Palawan. O baka, sabi ko sa sarili ko, baka mga mensahe ng nabawal ang babae. Alam niyo mga kapatid, hindi po aksidente na bago matapos ang misyon ko dito sa buong Pilipinas mga kapatid, sa mga branch natin, sa Manila, sa Aklan, hindi po aksidente na magtatapos po yan bago ang event, bago ang birthday ni Father Lahi. By September po, Gadwiling na, makakauwi na po kami ng Mindanao. Hindi po aksidente. Simula na nag-ikot ako sa Mindanao, mga kapatid, almost 6 months. Na 6 months ko mga kapatid, after na pinili ako ng bugtong at buhay kasi tumaliit ninyo na lingkod, nag-aral, nagbasa ng banal na kasulatan, humingi ng tulong sa bugtong at buhay na Diyos. Kasi alam nyo bakit? Nandun yung takot eh. Sabi ko sa Panginoon, kaya ko ba?
Kasi nung panahon ni Pastor Lai, mga kapatid, nakita niya, nasa camera lang ako. Sa panahon ni Pastor Lai, mga kapatid, okay na sa akin na matulungan ko. Isang pribileyo yan. Natakot ako. Yung time na nag-decide na natakot ako, kapatid. Sabi ko, kaya ko mabugtong at buhay na Diyos. Kasi sa akin sarili, mga kapatid, alam ko hindi ko kaya. Hindi ko talaga kaya. Wala akong background, wala akong training, wala akong seminar, paano gumawa ng mensahe lahat. Pero pinaubayo ko po yung buhay ko sa bugtong at buhay na Diyos. Kaya alam mo, mga kapatid, competent po ako, mga kapatid, ng bugtong at buhay na Diyos ay kasakasama ko. Alam ko mismo sa sarili ko yan, na itong Diyos ni Padre Lahi at Diyos ni Pastor Lahi, ito yung Diyos na kasakasama ko, kasakasama natin lahat. Dahil sa pagtanggap nyo, mga kapatid, itong maliit nyo na lingkod, lahat ng tumanggap, nakasulat na kayo sa libro ng alaala ng bugtong at buhay na Diyos. At itong Palawan, mga kapatid, may pangako ang bugtong at buhay na Diyos na hanggat may isa na bugtong anak na hindi may papahamak ang lugar. Walang pagkakapin ang bugtong at buhay na Diyos. Kaya sa pag-alis namin, mga kapatid, God willing, patuloy po sa pananampalataya. Kasi ito na po yung chance na binigay sa atin ng bugtong at buhay na Diyos. Naintindihan ang bugtong at buhay na Diyos na nagluksa tayo, naintindihan ang bugtong at buhay na Diyos na umiyak tayo, naintindihan ang bugtong at buhay na Diyos na nanghina tayo sa pananampalataya nung nawala ang kanyang sugo. Naintindihan po ng bugtong at buhay na Diyos natin. Pero ngayon, mga kapatid, ito ngayong panahon na ang mga hinirang, ang mga pinili ay nagpili na ulit ang bugtong at buhay. Kung pinili ay pilian pa. Dito na, hindi sa panahon ni Pastor Lahi, mga kapatid. Ito na panahon. At tatay, mga kapatid, na pumasok na sila Joshua sa Promised Land, isipin nyo, wala na ang sugo, hindi na nila kasakasama. And this is the time. Papasok na po tayo sa Promised Land. Sa pinangako ng bugtong at buhay ng Diyos. Sa pag-alis namin, kapatid, God willing, sa kalooban ng bugtong at buhay ng Diyos, ay magibilin ko lang sa inyo na dapat maging mainit yung pananampalataya natin. Ang bilin ko lang sa inyo, mga kapatid, natandaan nyo lagi ang sinasabi ko na sa pagbabalik ng bugtong at buhay ng Diyos, hindi sa apak muli sa lupa. Kasi pagdating ng panahon, ang mukha ni Padre Lahi at ni Pastor Lahi gagayahin ni Satanas yan. Ang hindi lang po kayang gawin ni Satanas, mga kapatid, ay magbuhay ng patay. Tandaan nyo lagi, mga kapatid. Para matanggap nyo ang Holy Spirit, tandaan nyo lagi. Natanggalin na po ninyo ang lahat ng sama ng loob sa mga puso ninyo. I-let go nyo na lahat ang dapat ninyong i-let go. Kasi ang kailangan ng bugtong at buhay ni Diyos yung puso natin. May kasalanan po tayo, mga kapatid. Wala nang pakialam ang bugtong at buhay ni Diyos. Humingi lang tayo ng tawad sa Kanya. Kahit gaano pa yan kapula, kahit gaano pa yan, mga kapatid, na hindi ka na mapatawad. Pero ang bugtong at buhay na Diyos, kahit gaano pa kalaki ang iyong kasalanan, ang bugtong at buhay na Diyos, ang grasya ng bugtong at buhay na Diyos, ay mananatili, kapatid, hanggang hindi pa siya bumabalik. Pero alam ko, mga kapatid, na kayong lahat dito sa Palawan, hindi kayo papabayaan ng bugtong at buhay ng Diyos. Walang pa ka na ang bugtong at Diyos. Parang ayaw ko na mag-mensahe, parang mag-iyakan na lang tayo. Ang topic ko sana ngayon, mga kapatid, ang topic ko ngayon, purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Ang lahat ng kapurihan at karangalan ay para sa Kanya. Ang topic ko ngayon, mga kapatid, handa ka na ba kung darating ngayong gabi ang bugtong at buhay na Diyos? Ha?
Handa na po ba tayo na kung darating ngayong gabi ang bugtong at buhay na Diyos? Power verse po natin mga kapatid, 2 Pedro 3:4 at pahayag 22:12. May isang bata mga kapatid. Isang bata, pumunta siya sa department store. May nakita siyang escalator. Alam niyo yung escalator? Yung hagdanan na maandar. Escalator mga kapatid. Tapos titig na titig yung bata sa handrail ng escalator. Tingin siya na tingin. Tapos napansin ito ng manager. Lumapit sa kanya yung manager. Sabi ng manager sa kanya, "Anak, ayos ka lang ba?" Sabi ng bata. Tumango lang ang bata ng oo. Pero hindi siya nakatingin doon sa manager. Nakapokus talaga siya doon sa handrail ng escalator. Tanong ulit ang manager, "Pwede ba kitang matulungan?" Umili na naman ang bata. Hindi siya nakatingin, sabi niya, "Ganyan lang siya, hindi daw." So sabi ng manager, nakulis ang manager, sabi niya, "Bakit kaya nakatingin tong bata na doon sa handrail ng escalator? Baka gusto niya malaman kung paano nag-operate yung escalator." So tinanong niya yung bata. Sabi niya, "Gusto mo ipaliwanag ko sa iyo paano gumagana itong escalator?" Sinagot siya ng bata, mga kapatid. Sabi niya, "Hindi, mister. Hinihintay ko lang na bumalik ang bubble gum na dinikit ko." Very sorry mga kapatid, pero there is something I admire about this little boy. Alam mo, may something itong bata na ito mga kapatid, na mahangaan mo sa bakit. Nagtsatsaga siya mga kapatid sa panunood. Nagtsatsaga siya sa paghihintay. Ha? Tayo po mga kapatid, mayroon po tayong importanteng bagay na dapat nating gawin. Mayroon po tayong importanteng bagay na dapat nating tingnan mga kapatid. Ano yun? Ito yung kaluluwa ng mga tao. Ito yung kaluluwa mga kapatid ng bawat tao. Sabi ng bugtong at si pangaral ang kaharian. Nakapangaral na ba tayo sa ating mga kapitbahay? Sa ating pamilya? Sa ating mahal sa buhay? Dapat po matingnan natin mga kapatid, saan ang destiny? Kung sa langit ba o sa impyerno? Ipag-pray natin sa bugtong at buhay na Diyos na isa po tayo na gamitin ang bugtong at buhay na Diyos. Ito po yung dapat natin tingnan yung kaluluwa ng bawat tao. Mahirap po mga kapatid, pag once na backslide yung tao dahil sa'yo, pananagutan mo yan sa bugtos. Kasi po, ang kaluluwa po ng bawat tao ay importante sa bugtong at buhay na Diyos. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Ang ating nakakatakot mga kapatid na pagwawalang bahala. Sabi natin, sana nandito pa si Pastor Lahi. Sana nandito pa si Pastor Lahi. Sa kaharian po ng bugtong at buhay na Diyos ay wala ng plan B. Ano po ibig sabihin? Ikaw ay nilagay ng bugtong at buhay na Diyos sa panahong ito. Wala nang iba. Ikaw ang ginagay ng bugtong at buhay na Diyos. May purpose ka. Kasi minsan sabi natin, sana nandito si Pastor Lahi. Alam natin kung anong gagawin natin. Sana nandito si Pastor Lahi para malaman natin anong gagawin natin. And then mga kapatid, hindi ka na nagre-rely na pananampalataya mo sa bugtong at buhay na Diyos. Nagre-rely na po kayo ng pananampalataya nyo sa mga sugo. Kaya ang bugtong at buhay na sobra kayong mahal, sobra tayong mahal mga kapatid. Alam niyo bakit? Pinatulong ang ating mga mahal at kagalang-galang na sugo, Father Lahi, Pastor Lahi. Kasi ang gusto ng bugtong at buhay na Diyos mga kapatid, maligtas tayong lahat sa anong paraan. Dapat po na tayo ay direct na tumawag sa bugtong at buhay na Diyos. Palakpakan natin ang bugtong. Kasi kung nandito ang mga sugo mga kapatid, wala tayong ibang sinasabi, Pastor Lahi, ano bang gagawin namin? Pastor Lahi, puro tayo Pastor Lahi. Nasaan na po ang bugtong at buhay na Diyos? Pag yun ang lagi natin sinasabi. Ha? Siloso po ang bugtong at buhay na Diyos. Siloso. Kaya itong malaking kapighatian na darating mga kapatid, ang gusto ng bugtong at buhay na Diyos na mag-rely tayo sa Kanya, na manampalataya tayo sa Kanya, na manalig tayo sa Kanya at magtiwala tayo sa Kanya. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, itong pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos, napapagod na yung mga tao sa kakarinig ng mga mensahe na malapit nang bumalik ang bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, yung mga tao, ano na sila, parang na-immune na sila. Ha? Pagod na silang makinig sa mga mensahe na malapit na ang pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos. Pero anong sabi ng 2 Pedro mga kapatid? 3 hanggang 4. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Na maalaman mo na ito, na sa mga huling araw ay magsisiparito ang mga manunuya na may pagtuya na magsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita
at magsipagsabi, saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito? Sabi nila, babalik ang bugtong at buhay na Diyos. Hanggang ngayon, wala pa rin. Ha? Yun po lagi ang sinasabi mga kapatid. Kaya sinabi ng banal na kasulatan na pagbabalik ng bugtong at buhay ng Diyos ay kagaya ng panahon ni Noe. Kasi napagod na ang tao sa kakaantay na pagbabalik ng bugtong at buhay ng Diyos. Kaya ginawa, nagpatuloy sila, nag-inuman, nagpakasal, kumakain. Ha? Patuloy natin. Sapagkat buhat ang araw ng mga tulog ang mga magulang ay nananatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula ng pasimulan ang paglalang. Lahat po tayo ay nag-aantay sa pagbabalik ng bugtong at buhay ng Diyos. Pero sinabi ng bugtong at buhay ng Diyos, huwag lang kayo basta mag-antay. Dapat may gawin po tayo para bumalik na ang bugtong at buhay ng Diyos. Ito yung ipangaral ang kanyang kaharian sa buong sanlibutan. Alam niyo mga kapatid, hindi na magtatagal, babalik na ang bugtong at buhay. Tingnan niyo yung panahon natin. Tingnan yung lindol kahit saan na lang. At ito, may paparating na naman na lindol. 8.1. Kailangan daw paghanda kasi darating na daw ang the big one. At naalala ko, sinabi niya ni Pastor Lahi, sa Manila daw, pag dumating yung the big one mga kapatid, kasi yung Manila, tubig yan eh. Malapit sa mga ano yan, mga port. Pag dumating the big one mga kapatid, delikado talaga. Alam mo kung imagine mo lang ang sinabi ng banal na kasulatan na malaking kapighatian na hindi pa nangyayari simula ng nilikha ng bugtong at buhay na sa buong sanlibutan. Imaginein mo lang yan mga kapatid. Gaano kahirap. Ang sabi ng ating mahal kagalang-galang na Pastor, hindi ko mabigkas sa aking labi kung gaano kahirap ang pagdaraanan ninyo. Kasi ganun kahirap mga kapatid. May isang Scottish preacher mga kapatid, si Mark Cheney, sumakay sa train. Tapos, nakita niya yung mga group of intellectuals, mga matatalino, mga abogado, mga doktor, scientist, doon sa loob ng train. Ito kasi sila, yung karamihan sa kanila, hindi niniwala sa pagbabalik ng bugtong at buhay ng Diyos. Kasi, pag matalino ka dito sa lupa, mga kapatid, matalino ka sa makamundo, wala ka ng Diyos na kinikilala. Minsan ha, yung iba. So, tinanong niya yung mga group of intellectual, mga kapatid, yung mga lalaki. Sabi ni Mark Cheney, mga kapatid, sa tingin ninyo, babalik ba ang bugtong at buhay ng Diyos ngayong gabi? Ang sagot nila, sa tingin namin, hindi. Yung sagot nila, mga kapatid. Ano ba yung sagot ni Mark Cheney? Sabi niya, Lucas 12:40, purihin bugtong at buhay ng Diyos. Kayo rin naman ay mga sihanda sapagkat sa oras na hindi ninyo iniisip, ang anak ng tao ay darating. So kung lagi natin iisipin mga kapatid, na kailan babalik ang bugtong at buhay, hindi darating ang bugtong at buhay, huwag nyo isipin. Maghanda lang kayo, babalik ang bugtong at buhay ng Diyos. Kasi sa time daw mga kapatid, na hindi natin iniisip ang pagbabalik ng bugtong at buhay, then that's the time ng Diyos. Ha? Sinabi ng bugtong at buhay na siya ay babalik. Marami ka nang narinig na. Kahit saan mo narinig na mag-repent. Alam mo, may mga nakalagay dyan sa gilid ng kalsada. Repent, Jesus Christ is coming soon. Repent. Doon sa Mindanao, ang dami niyan mga kapatid. Naka-poster pa doon, repent, Jesus Christ is coming soon. Ha? Ang dami mo nang marinig na babalik na ang bugtong at buhay ni Diyos. Beware mga kapatid. Marami na po ang nakasulat sa banal na kasulatan ng mga propesiya na nangyari na. Ano ba yun? Ito yung sinabi ng bugtong at buhay na Diyos. Example sa flood of Noah mga kapatid. Sinabi ng bugtong at buhay na Diyos kay Noah, mag-prepare ka ng arka. Magpapadala ako ng baha. Nangyari ba mga kapatid? Ha? Amen, nangyari. Pero marami ang hindi naniwala mga kapatid. Yung mga tao, wala silang pakialam. Tagal na yan na mensahe na yan. 120 years na, nangarap si Noe mga kapatid. 120 years, may extension pa ang bugtong at buhay ng Diyos sa 7 days. Hindi pa rin sila nakinig. Hindi pa rin sila nagbalik sa bugtong at buhay ng Diyos. Nagpatuloy pa rin sila sa kanilang mga masamang gawain. So nangyari, natabunan ang mundo kapatid ng tubig. Alam mo, bukal yun kapatid eh. Yung sa panahon ni Noe mga kapatid, hindi galing sa taas ang tubig nun, kundi sa mga bukal. Galing sa mga bukal mga kapatid. Pangalawa, example, Sodom and Gomorrah. Ano bang nangyari? Nag-warn ang bugtong at buhay na Diyos sa kanila. Pero hindi sila nagsisi. Ha?
Nagpatuloy pa rin sila mga kapatid sa kasamaan nila. Kaya pinull-out po ng bugtong at buhay na Diyos si Lot doon, baka mahawa pa. Ha? Pangatlo mga kapatid, yung nabihag ang mga Hudyo. During the time of Nebuchadnezzar mga kapatid, napag-usap ang bugtong at buhay na Diyos sa kanyang mga propeta. Binalaan niya ang mga Hudyo na dapat kayo ay magsisi. Kung hindi kayo magsisisi, kayo ay bibihagin. Kaya sa katigasan talaga ng ulo ng Israel, hindi sila nagsisi. Kinabihag sila. Hindi sila naniwala mga kapatid. Pero nangyari pa rin kung ano sinabi ng bugtong at buhay na Diyos. Ang sinabi po ng bugtong at buhay na Diyos na He is coming back. Siya ay babalik. Early in His ministry mga kapatid sa Lucas 4:18, nung nangaral po ang bugtong at buhay na Diyos mga kapatid, sinabihan niya ang mga Jewish leaders mga kapatid na pumunta siya para magpagaling ng mga taong may sakit. Alam niyo mga kapatid, kung isulat lahat ang ginawa ng bugtong at buhay na Diyos sa panahon ng bugtong at buhay na Diyos, kulang ang isang libro. Sa ginawa ng bugtong at buhay na Diyos, kulang ang isang libro. Ano pa ang sinabi mga kapatid? Nag-cast out siya ng mga demonyo. Nagpalaya siya ng mga demonyo mga kapatid. Hindi sila naniwala pero ginawa pa rin ang bugtong at buhay na Diyos. Sinabi ng bugtong at buhay na Diyos na ako'y mabubuhay muli. Sa katatlong araw, hindi sila naniwala pero ginawa pa rin ang bugtong at buhay na Diyos. Sinabi ng bugtong at buhay na Diyos na ako'y babalik. Marami ang hindi naniwala. Marami ang hindi maniwala. Pero nagkakamali sila mga kapatid. Dahil babalik ang bugtong at buhay na Diyos. And He's coming back mga kapatid. And all the powers of heaven ay bitbit niya. Salakpakan po natin ang bugtong at Diyos. Pagbabalik po ng bugtong at buhay ng Diyos, mga kapatid. Sa pagbabalik na, sinabi ko na, hindi na siya apak muli dito ha. Doon lang po natin sasalubungin ang bugtong at buhay ng Diyos, alapaat. Wala pong makakapigil sa pagbabalik ng bugtong at buhay ng Diyos. Kahit na yung mga sundalo ng mga China, Amerika, o kahit na mga sinusundalo, kahit nuclear missiles, mga kapatid. Walang makakapigil sa pagbabalik ng bugtong at buhay ng Diyos. Palakpakan natin ang bugtong at buhay ng Diyos. Kahit na yung kapangyarihan ng hari at kapangyarihan ni Satanas, mga kapatid, hindi napigilan ang muling pagkabuhay ng bugtong at buhay ng Diyos. Kahit na yung buong katawan ng bugtong at buhay sa binalot sa tela. Kahit na nilagyan ng malaking bato ang kanyang libingan, mga kapatid, para lang hindi talaga makatakas ang bugtong at buhay ng Diyos. Nilagyan pa ng mga sundalo sa labas ng libingan niya. Nilagyan pa ng sundalo, mga kapatid. The door was sealed. Sinilyuhan pa yung pintuan, mga kapatid, para hindi talaga makalabas ang bugtong at buhay na Diyos. Pero sinabi ng bugtong at buhay na Diyos, sa pangatlong araw, siya ay mabubuhay muli. Kahit sino, mga kapatid, walang nakapigil. Kahit na ang impyerno, kahit na ang mga demonyo, kahit na ang mga Romano na mga sundalo, mga kapatid, hindi napigilan ang muling pagkabuhay ng ating bugtong at buhay na Diyos. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Sabi ng bugtong at buhay na Diyos, I will come again. John 14:3. 6 times po mga kapatid in the book of Revelation sinabi na I am coming quickly. Ako'y babalik agad. Eh siyempre yung one day ng bugtong at buhay na Diyos, 1,000 years sa atin. So ilang araw na ba ngayon sa bugtong at buhay na Diyos? Nasa 2,000 na tayo eh. 2 days pa lang. Ha? Mabasa po natin yung mga kapatid sa Revelation 2:5, Revelation 2:16, 3:11, 22:7, 12 and 20. The question is, are we ready? Handa na ba tayo sa pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos? Amen ba? Amen. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos. Alam niyo po ba yung benepisyo mga kapatid sa pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos? Alam niyo yung benepisyo? Sabi nga ng kanta ng ating mahal at kagalang-galang na Father Lai, makikita natin ang mukhaan doon ng bugtong at buhay na Diyos. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Makikita po natin ang mukha ng bugtong at buhay na Diyos doon, mga kapatid. Sabi po ng 1 Thessalonica 4:16, purihin ang bugtong at buhay na Diyos, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga buhay na muli. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos. Alam niyo mga kapatid, yung mga mahal natin sa buhay na hindi natin nakasama, yung mga mahal natin sa buhay na nagpahinga ng mga kapatid, pagdating po ng bugtong at buhay ng Diyos, sa pagdating ng bugtong at buhay sa ikalawang pagbabalik, ay muling bubuhayin yung mga nakakilala sa bugtong at buhay ng Diyos. Palakpakan natin ang bugtong at buhay ng Diyos. Imagine the joy, mga kapatid.
Imagine niyo yung kagalakan na makita natin ang mukha ng bugtong at buhay ni Diyos. Ayun, bakit makikita natin? Kasi yung mga taong nasa kasamaan ng kapatid, magtatago yun sila, matatakot yun sila. Magdidilim ang langit, mga kapatid. Sabi ng pahayag 1:7, na sa pagbalik ng bugtong at buhay na Diyos, ay makikita sa lahat ng mata. Magdidilim po ang langit. Sa pagdilim po ng langit, mga kapatid, ang magbibigay liwanag, kundi walang iba, kundi ang bugtong at buhay ng Diyos. Kaya lahat ng mga mata ay makakita sa pagbabalik ng bugtong at buhay ng Diyos. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay ng Diyos. At yung mga tao, mga kapatid, na may kasalanan, kasi close probation na po. Sa pagbabalik po ng bugtong at buhay ng Diyos, mga kapatid, wala na po pwede magsisi. Sirado ng kaligtasan. Hindi na pwede magsisi, mga kapatid. Kasi may close probation na. Ngayon, mga kapatid, sa pagtanggap natin ng Holy Spirit, ito na po yung close probation. Ibig sabihin, sirado na. Ang mga makasalanan ay mananatiling makasalanan. Ang mga matuwid ay mananatiling matuwid. At ang mga banal ay mananatiling banal. Sirado na ang kaligtasan. Close probation. Kaya sa pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos, wala nang pwede magsisi. Kaya yung mga taong may kasalanan, mga kapatid, na hindi talaga nagsisi at nagbalik sa bugtong at buhay na Diyos, makita nila yung liwanag ng bugtong at buhay na Diyos, magtago niya sila. Tatakot sila, mga kapatid. Pero tayo ng mga bugtong na anak ng bugtong at buhay na Diyos, makikita ng tulong ng bugtong at buhay na Diyos, pakabanalin tayo ng bugtong at buhay na Diyos, at makikita po natin ang bugtong at buhay na Diyos ng mukhaan. Ako at ikaw, mga kapatid, ay babaguhin po tayo ng bugtong at buhay na Diyos. Yun po ang sabi ng 1 Corinto 15:51-52. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Hindi daw po tayong lahat ay mamamatay, pero babaguhin po tayo ng bugtong at buhay na Diyos. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga buhay ng muli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Palagpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Sinasabi dyan, mga kapatid, na kung namatay man ito, mga kapatid, na sira-sira yung katawan, mga kapatid, pagdating ng bugtong at buhay na Diyos, yung mga tao, yung mga mahal natin sa buhay, yung mga tao na nagtiwala sa bugtong at buhay, sa nanalig sa bugtong at sa bubuhayin muli, mga kapatid, bibigyan ng bagong katawan. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Alam niyo bakit, mga kapatid? Itong katawan natin, mortal to ito. Mortal pa po ito, kapatid. Yung katawan natin dito sa lupa ay makasalanan ito. Itong katawan natin. Hindi tayo makakapunta sa alapaap. Hindi tayo makapunta sa langit ng mga langit kung ito ang katawan natin, mga kapatid. Ang gagawin ng bugtong at buhay, bibigyan tayo ng bagong katawan, immortal body. Palakpakan natin ang bugtong at buhay ng Diyos. Kasi si Elias, mga kapatid, nung time na kinuha na siya ng bugtong at buhay ng Diyos, yung luma niya na katawan, itong katawan niya na pangtao, mga kapatid, pinalitan na po ng bugtong at buhay ng Diyos. Kasi hindi po tayo makakakyat sa langit, mga kapatid, sa langit ang mga langit, gamit ang ating katawan. So kailangan baguhin po tayo ng bugtong at buhay ng Diyos. Doon po sa langit, ang mga langit, mga kapatid, yung mga payat dito, yung mga pandak dito, pareho na po tayo ng mga sukat. Pareho na tayo lahat ng mga ano. Pareho na, mga kapatid. Pero ang matangkad lang sa atin, ang ating unang magulang na si Adan. Siya po ang matangkad sa atin. Pero tayo pong lahat, mga kapatid, pare-pareho na tayo ng height. Yung mga walang ipin dito, mga kapatid, pagdating sa langit, may ipin ka na. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Remember, mga kapatid, sa pagdating ng bugtong at buhay na Diyos, pagdating ng panahon doon sa kariyan ng bugtong at buhay na Diyos, ay kasama nating kakain ang bugtong at buhay na Diyos. Ano sabi niya sa mga apostoles? Ano sabi niya nung huling hapunan nila? Ano sabi niya? Hindi ako kakain ng tinapay at ubas hanggat hindi tayo nagkakasamang muli. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos. Yung mga walang buhok dito, mga kapatid, magkakabuhok na po kayo doon sa langit ng mga langit. Alam niyo, mga kapatid, kakain tayo kasama ang bugtong at buhay na Diyos. Napakahaba ng mesa. Sabi ng ating mga kagalang-galang na pasurahin, napakahaba from north to south. Amerika, anong dulo ng Amerika? Napakahaba, mga kapatid. Pero yung mga mata natin, mga kapatid, parang mata ng agila. Makikita natin kahit gaano kalayo ang ating kasamaan. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Ang sabi po ng bugtong at buhay na Diyos sa pahayag 21:4, purihin ang bugtong at buhay na Diyos at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati,
unang pananambitan man o hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na. Palakpakan natin ang bugtong at buhay ng Diyos. Mga kapatid, hindi ko sabihin ito mga kapatid, pagdating sa langit ng langit, wala na po tayong kapighatian. Yung mga taong mga mahal natin sa buhay na hindi tumanggap sa bugtong at buhay ng Diyos, nung nagbiminsahay po tayo sa kanila pero hindi sila tumanggap, makakaramdam tayo ng lungkot at iyak. Pero alam nyo, ang gagawin ng bugtong at buhay ng Diyos, papahiran po ang bawat luha natin mga kapatid. Kasi po mga kapatid, pagdating po natin sa langit ng mga langit, wala na pong kapighatian, wala nang problema, wala nang kamatayan, wala nang mga pagsubok doon. Kundi ang meron doon mga kapatid, ang walang hangganang kagalakan at ang buhay na walang hangganan. Palakpakan natin ang bugtong at buhay ng Diyos. Ang mga mahal natin sa buhay mga kapatid, hatulan ko sila ng bugtong at buhay ng Diyos, hindi tumanggap sa bugtong at buhay ng Diyos. I remember mga kapatid, the book of Luke. Lucas 16:19-31. Ito yung kwento ng isang mayaman na si Lazaro. Yung mayaman mga kapatid, kumakain ng sagana. Lahat na bibili niya, gusto niya mabili kasi mayaman siya dito sa lupa eh. Habang ito namang pulubi na si Lazaro mga kapatid, puno ng sugat yung katawan niya from head to foot. Lipos na mga sugat mga kapatid. Nag-aantay siya ng pagkain, yung mga mumu mga kapatid, inaantay niya. Yun na yung kinakain niya mga kapatid. Tapos may lumapit pa na aso, tapos nilaan pa yung mga sugat niya. Kinakain ni Lazaro mga kapatid, yung mumu lang mayaman. At nangyari mga kapatid na namatay yung pulubi. Namatay si Lazaro. Dinala siya ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At nangyari din na namatay yung mayaman. At inilibing. At sa Hades mga kapatid, na nasa pagdurusa, ay tiningnan niya ang kanyang mata. Sa malayo, nakita niya mga kapatid, yung si Lazaro, nakita niya sa sinapupunan ni Abraham. Kinumport ni Abraham mga kapatid. Yung pulubi, si Lazaro. Sumigaw ang mayaman mga kapatid, sabi niya, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo na isawsaw niya ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila. Ganun pala kainit doon sa Hades. Ganun kainit mga kapatid. Sabi niya kahit ano lang, kahit itong ano lang ba, kahit yung dulo lang ng daliri niya, para maibsan yung wow ko. Sobrang init na dito. So nangyari mga kapatid, sabi ng mayaman, Amang Abraham, sugunin mo naman si Lazaro na puntahan ang aking pamilya. May 5 kapatid pa ako na lalaki. Sabi naman ni Abraham, pinadala na sa kanila si Moses at ang mga propeta. Sabi ng mayaman, isang patay lang kahit na magmensahe sa kanila ay sila ay magsisi. Yung patay ng mga kapatid, mabuhay muli, ay paipaminsahe daw niya sa kanyang mga kapatid. Ay Abraham, kung di nila pinakinggan si Moses at ang mga propeta, kahit ang patay mabuhay, hindi sila maniniwala. Tayo mga kapatid, kahit magpadala ang bugtong, kahit anghel pa yan na bumaba dito, kung hindi ka talaga naniniwala sa bugtong at buhay ng Diyos, hindi ka talaga maniniwala. Ang gusto ng bugtong at buhay ng Diyos mga kapatid, maniwala, manampalataya, bumalik tayo sa Kanya. Palakpakan ng bugtong at buhay ng Diyos. Kahit mahirap tayo dito, okay lang. Alam niyo bakit? Mapalad daw yung mahirap mga kapatid. Kasi mahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng bugtong at buhay ng Diyos. Tingnan niyo yung asawa ni Lot. Yung asawa ni Lot na nanghinayang sa mga kayamanan niyang natira. Ayun, lumingon siya, naging asin. Maganda itong wala tayong bit-bit mga kapatid, no? Pag once na lumikas tayo, magsitakbuhan tayo, wala tayong bit-bit, wala nang tayong madala din. Mas madali lang. Pero yung mga mayayaman mga kapatid, Aroy, ang ano ko doon, Aroy, daming aroy. Sabi na bugtong at buhay na Diyos, takbo na kayo, huwag nang lingon-lingon. Aroy, lumingon yung asawa ni Lot, Aroy, naging asin. Sayang daw yun, nandun yung mga negosyo, mga kayamanan niya. Sa pagpapalik po ng bugtong at buhay na Diyos mga kapatid, yung mga mahal natin sa buhay, magre-reunite po tayo ulit. Naalala ko, tinanong ko ang ating mahal kagalang-galang Pastor, sabi ko, mahal, kung nawala si Nanay Betty, makikilala ka pa ba ni Nanay Betty pagdating ng panahon? Sabi ko talaga sa kanya. Sabi niya, oo naman mahal, hindi naman ma-amnesia yung mga tao pagdating sa langit. Ang tanging mawawala lang po sa atin ay yung mga masasama nating karanasan.
yun ang tatanggalin ng bugtong at buhay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pero yung nanay mo, makikilala mo. Mother Bing, makikilala ka niya na ikaw ang kanyang anak. Si Pastor, kaya nga sinabi ni Pastor, aantayin ko na lang tayo. Doon, sa puno ng buhay. Palakpakan natin ang bugtong at buhay ng Diyos. Anong sabi ng 1 Tesalonica 4:17? Puri ng bugtong at buhay ng Diyos, ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Ito daw po yung mga namatay na nakakilala sa bugtong at buhay ng Diyos. Pagdating po ng panahon, kasama po natin sila. Nabibigla ka na lang. Yung mga patay na nabuhay, yung una pong pagkabuhay mga kapatid ay para sa bugtong at buhay ng Diyos. Babalik ulit ang bugtong at buhay ng Diyos. At ito yung pangalawang pagbuhay, bubuhayin, patayin ulit. Ito na yung mga taong makasalanan na hindi nagsisi. At doon sila mga kapatid sa walang hangganang kamatayan. Nakakatakot. Kaya ngayon pa lang mga kapatid, ugaliin natin magsisi lagi. Manalangin. Pagdating po ng bugtong at buhay ng Diyos. Sabado, darating ang bugtong at buhay ng Diyos. Kasi sabi ni Pastor Lahi, from one Sabbath to another Sabbath, 7 days po ang travel. Pero hayahay ka kasi sasakay ka lang sa alapaap eh. Pero ewan ko lang sa amin ni Pastor, kasi sabi niya sa akin, nangako siya, mag-holding hands daw kami lilipad. Yun ang sinabi niya. Pero ang sabi sa banal na kasulatan, sasakay po tayo sa alapaap, makikita natin yung napakagandang universe na hindi natin naabot ngayon, yung mga scientists na nakakarating doon sa universe na kapatid. Marami pa ang mga magagandang bagay na hindi po na-explore. Makikita po natin yan mga kapatid. 7 days travel. Alapaap mga kapatid. Sasakay tayo sa alapaap sa tulong ng bugtong at buhay ng Diyos at makikita natin ang mga planeta, ang universe, ang mga star, ang lahat na ginawa, ang lahat ng nilikha ng bugtong at buhay ng Diyos. Palakpakan natin ang bugtong at buhay ng Diyos. Anong sabi ng pahayag 1:7? Purihin ang bugtong at buhay ng Diyos. Narito, siya'y pumaritong nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at nang nagasiulo sa kanya at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya. Gayon din siya nawa. Palakpakan natin ang bugtong at buhay ng Diyos. Imagine mga kapatid, how wonderful it will be. Makita natin yung mga magulang natin na nawala na, yung mga magulang na may anak na nawala na, yung mga kapatid natin, mga kapatid, yung mga kaibigan natin, makikita natin sa langit ng mga langit. Hindi ba kayo matutuwa niyan mga kapatid? Hindi ba kayo matutuwa mga kapatid? Makikita mo yung mahal mo sa buhay na iniyakan mo dito. Nung nabubuhay pa siya, nung nawala na siya, iniyakan mo. Makikita mo ulit doon sa langit ng mga langit. Palakpakan po natin bugtong at buhay ng Diyos. We will be rewarded po mga kapatid. Nag-aantay po na regalo sa atin mga kapatid. Ano sabi ng Revelation 22:12? Purihin ang bugtong at buhay ng Diyos. Sabi ng bugtong at buhay ng Diyos, narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang nagawa. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay ng Diyos. Kaya ugalingin po natin mga kapatid na gumawa ng isang mabuti sa loob ng 7 araw. Yun ang sinabi ng ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahi. Kasi may reward po ang bugtong at buhay ni Diyos sa lahat ng tapat niya na lingkod. Pero hindi lahat ay makakapunta sa langit. Hindi lahat makakapunta sa langit. Gusto rin man natin mga kapatid na yung kapatid natin sa pananampalataya ay makasama natin, yung pamilya natin, makasama natin, pero hindi po lahat ay makakapunta sa langit ng malangit. Hanggat hindi nila tinatanggap ang bugtong at buhay ng Diyos. Hanggat hindi sila nagbalik loob sa bugtong at buhay ng Diyos. Ang tanging paraan lang po mga kapatid, sabi ng kanta ng ating mahal kagalang-galang na Pastor ay, husgahan mo ako bugtong at buhay ng Diyos sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan at ng iyong grasya. Palakpakan natin ang bugtong at buhay ng Diyos. Ano ba yung reward mga kapatid sa mga taong nagwagi sa tulong ng bugtong at buhay ng Diyos? Anong reward? Ang reward po natin mga kapatid ay kasama po natin na upo ang bugtong at buhay ng Diyos doon sa trono ng bugtong at buhay ng Diyos. Palakpakan natin ang bugtong at buhay ng Diyos. Lucas 9:30 at Revelation 3:21. Marami ang hindi maliligtas mga kapatid.
Kaya pagbabalik po ng bugtong at buhay na Diyos ay apoy. Itong mundo natin na ginagalawan ngayon mga kapatid, gagawa po ng bagong langit, bagong lupa, new heaven and new earth, ang bugtong at buhay na Diyos, dahil ito ay susunugin. Dahil ito po ay susunugin mga kapatid. Lahat na hindi sumampalataya sa bugtong at buhay na Diyos, sa lahat na gumawa ng kasamaan, ay susunugin po sa walang hanggang kamatayan. Yung apoy mga kapatid, sinasabi doon, walang hangganang apoy daw. Totoo yung hanggat hindi na mamatay yung katawan mo kapatid, wala talagang hangganan yan. Pero may katapusan. May katapusan po mga kapatid. At ito si Satanas, siya ang huling mamamatay. Hanggat hindi niya sinasabi na ang Diyos ay Panginoon, hindi siya mamatay. Magsasuffer siya. Kailangan niyang ibigkas niya sa bibig ng kapatid na ang Diyos ay Panginoon. Siya na lang, wala na siyang mga kasamahan. Yung mga lipuris niya mga kapatid, patay na. Siya ang last na mamamatay. So, wala na siyang malinlang. So, kailangan ibigkas niya mga kapatid para siya ay mamatay. Lakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos. Sa pamamagitan po ng grasya ng bugtong at buhay na Diyos, tanggapin mo ang bugtong at buhay na Diyos and you will be saved. Kaya sinabi ng banal na kasulatan, tanggapin mo ang bugtong at buhay na Diyos at ikaw ay naliligtas. Alam mo kapatid, ano yung paghuhusga ng bugtong at buhay? Sa anong pamamagitan? Yung huhusgahan tayo ng bugtong at buhay, sa anong pamamagitan? Kinanta ni Sister Maria kanina. Ako'y nagugutom, pinakain mo. Ako'y nauhaw, pinainom mo. Ako'y nakakulong, dinalaw mo. Ako'y walang damit, dinamitan mo. May nagtanong, bumalik ang bugtong at buhay. Bugtong at buhay Diyos, sa paano pong paraan napakain ka namin? Sa paano paraan na napuntahan ka namin sa kulungan? Sa paano paraan na bugtong at buhay na Diyos na dinamitan ka namin? Nasabi ng bugtong at buhay na Diyos, kung ano yung ginawa sa iyong kapatid, ay ginawa mo na rin sa akin. Sa lahat po ng humingi ng tulong mga kapatid, sinasabi ko lagi, tulungan ninyo. Lalo na yung hindi natin kakilala, kasi hindi natin alam mga kapatid, na isa yan sa mga banal na anghel ng bugtong at buhay na Diyos. Lakpakan na yung bugtong at buhay na Diyos. Alam mo yung kondisyon ng simbahan mga kapatid sa pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos? Alam mo yung kondisyon? Na masasabi natin na sa huling kapanahunan na tayo, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Sabi po ng Matthew 24:12, puri ng bugtong at buhay ni Diyos. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Yung ano, first love mo sana ang bugtong at buhay na Diyos. First love mo ang bugtong at buhay na Diyos, dumating yung pagsubok, nanlamig ka. Nawala ang sugo, nanlamig ka. Naging lakas pa na ng palataya. Ang pinag-uusapan po dito mga kapatid, hindi yung sa labas, kundi itong mananampalataya. Kasi hindi lalamig yung pag-ibig mo kung nasa labas ka. Ibig sabihin, nasa loob ka kapatid. Ha? Hindi tagalabas yung kapatid. Tayo ito. In the last days daw mga kapatid, ang pag-ibig ng bawat isa ay manlalamig. Yung first love mo ang bugtong at buhay na Diyos, inuuna mo siya dati, ngayon, wala na, naghihina ka na sa pananampalataya. Wala na. Hindi ka na nagdadasal sa bugtong at buhay na Diyos. Kaya sinabi natin mga kapatid, na lagi niyong painitin yung pananampalataya ninyo. Magbasa kayo ng banal na kasulatan. Eh, hindi ko siya maintindihan, sister. But before po kayo magbasa ng banal na kasulatan, manalangin po muna kayo sa bugtong at buhay na Diyos. Kasi dito mga kapatid sa banal na kasulatan, hindi po ito ordinary na mga salita lang. Kundi ito ay salita na galing sa ating bugtong at buhay na Diyos na walang ibang magpapaintindi sa atin kundi ang banal na espiritu ng bugtong at buhay na Diyos. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos. Manalangin at magbasa ng banal na kasulatan. Pero i-make sure din ninyo na kumain muna kayo. Kasi maraming nabubuwang niya mga kapatid na nagbasa ng banal na kasulatan, tapos hindi nakakain, tapos nakabasa lang doon na bawal mangaral ang babae, ayun na. Wala na. Marami ang makakatulog mga kapatid, spiritually. Ano makatulog mga kapatid? Yung nakatulog yung pananampalataya mo. Yung dati sobrang active mo sa church, may magagawain, nandun ka kaagad. Yun, naghihina ka. Tanungin mo, kumusta na kapatid? Eto, nagbuhay-buhayan. Nalala niyo yung talinghaga ng 10 virgins mga kapatid sa Matthew 25? Sinabihan tayo na bugtong at buhay na Diyos sa end times. Na 10 birhen, pareho yan ang pananampalataya.
Pareho ng suot, nag-aantay sa groom. Nag-aantay sa bugtong at buhay na Diyos. Pareho mga kapatid. Pero lahat sila nakatulog. Dahil sa pag-aantay. Nakatulog po sila lahat mga kapatid. Pero may 5 mangmang at mayroong 5 matalino. Nasa loob tayo ng iglesia mga kapatid. Nasa loob tayo ng area ng bugtong at buhay na Diyos. Pero iba sa atin walang extra langis. Ano extra langis? Ano ba to? Ito yung Holy Spirit. Ayaw mo tanggapin yung bago. Nanatili ka sa luma. Paano papasok ang mga revelasyon ng bugtong at buhay na Diyos kung manatili ka sa luma? Ha? Ang sabi nga ng banal na kasulatan, hindi pwedeng lagyan ng bago ang lumang buti. Dapat bago, kapatid. Kung gusto mong mai-reveal sa yung bugtong at buhay na Diyos, tanggapin mo ang bagong mensahe ng bugtong at buhay na Diyos. Ito yung pagpapakumbaba. Ito yung ino-offer natin ng bugtong at buhay na Diyos. Ito yung maging katulad tayo sa bugtong at buhay na Diyos para makatanggap tayo ng Holy Spirit ng bugtong at buhay na Diyos. And then, ito yung sinasabi na may extra langis na tayo. Sana mga kapatid, hindi tayo mabilong sa mga sa 5 berhen na mangmang. Na pareho lang tayo nag-aantay. Pero wala tayong extra. Anigurado talaga lagi mga kapatid, kahit na yung magbiyahe ka ng malayo, yung mga Brother Mike, dapat na extra gulong. Kasi kung na-flat yung isa, may reserva. Ha? Ibig sabihin po mga kapatid, kailangan po natin magbasa ng banal na kasulatan. Kailangan, huwag po tayong dependent sa mga pastor ng elder. Kasi pagdating yung panahon ng kapatid, yung mga pastor at elder natin, magsialisa na kasi mga ngaral na sa ibang mga bansa. Tatawag pa ba tayo, Pastor Arman, punta ka muna dito. Hindi na kapatid. Kaya dapat tayong lahat ay magbasa ng banal na kasulatan ng bugtong at buhay ni Diyos at hingin natin sa bugtong at buhay ni Diyos ang karunungan na galing po sa bugtong at buhay ni Diyos. Hindi karunungan mo lang. Kasi pag karunungan mo lang ang ginamit mo sa banal na kasulatan, nakakabuang po yan. Ha? Hingi ka ng tulong sa bugtong at buhay ni Diyos mga kapatid. So dapat maging handa tayo mga kapatid. Dapat may extra langis tayo, Holy Spirit. Ha? Sa panahon na pagdating ng bugtong at buhay ni Diyos, may extra tayo. Hindi tayo katulad ng 5 mangmang na nakatulog lang. Kasi labas mo na kami, bili kami ha. At the time na lumabas sila mga kapatid, sarado na. Kahit anong gawin mong katok doon mga kapatid, pasukin mo ako bugtong at buhay ni Diyos, wala na pong. Close provision. Sarado na ang kaligtasan. Tandaan niyo palagi. Ito lang yung bilin ko sa inyo na ihanda po natin ang ating mga puso. Hindi natin alam kailan magbubuhos ang bugtong at buhay ni Diyos. Pero ang sinabi ng ating mahal at kagalang-galang na Pastor Larry, na hindi niyo malaman na bigyan na kayo ng Espiritu ng bugtong at buhay ni Diyos, magagamit lang ninyo ito pag emergency na. At the time na dumating yung malaking kapighatian mga kapatid, hindi na po tayo ang magsasalita, kundi ang banal na Espiritu na ng bugtong at buhay ni Diyos. That's why si Pedro mga kapatid, takot yun si Pedro eh. Bininay nga niya ang bugtong at buhay kasi mayroon siyang takot. Pero nung time mga kapatid, the day of Pentecost, na mayroon silang Holy Spirit, wala nang takot si Pedro mga harap. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Kailangan po ng Holy Spirit mga kapatid para may tapang, may lakas tayong harapin ang malaking kapighatian sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. Dapat itong huling kapanahunan mga kapatid, bibigyan natin ng diin na dapat importante na tayo ay magpakabanal. Sabi mo, mahirap talaga yan. Mahirap talaga sa tao. Para hindi po tayo magaya kay Lot at sa asawa niya mga kapatid. Malapit nang madala sa culture nila. Kaya pinull out siya ng bugtong at buhay na Diyos doon. Kaya alam mo yung Sodoma, Gomora, wala na puno ng kasamaan na. So kinuha si Lot doon at saka yung asawa niya. Ang problema ng asawa niya, lumingon at naging asin. Ang gusto ng bugtong at buhay na Diyos ay lumakad tayo sa landas niya. Maghanda po tayo sa babalik ng bugtong at buhay na Diyos. Hindi natin alam. Baka bukas na lang, baka sunod na linggo na lang, baka buwan na lang, baka taon na lang. Hindi po natin alam. Dapat maghanda po tayo. Yan ang sabi ng Lucas 12:40. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Kayo rin naman ay managsihanda sapagkat sa oras na hindi ninyo iniisip, ang anak ng tao ay darating. Dapat nating labanan mga kapatid ang pagkahilig nating matulog sa espiritual. Gising na! Yung ayaw mong magdasal ng alas 12,
Masarap kasi matulog eh. Kahit na mag-alarm ka ng alas 12 ng madaling araw, patayin mo lang yung alarm, matulog ulit. Ganun po mga kapatid. Alam mo sinasabi nga na gusto ng ating espiritu pero mahina yung katawan. Mag-alarm ka mga kapatid, yung alarm na yung ringtone ni Basulay na nauyog ang kalimutan. So talagang magigising ka mga kapatid. Gising na! Huwag na magpatulog-tulog sa pananampalataya. Gisingin na natin yung spiritual natin mga kapatid. Pakainin natin ng mga salita ng bugtong at buhay ng Diyos. Gising na mga kapatid. Gising na. Palagpakan natin ng bugtong at buhay ng Diyos. Dapat hindi tayo maging pabaya. Anong nangyari sa panahon ni Noe mga kapatid? People in the last days, patuloy sa pag-iinom, pagkain, pagpakasal. Hindi nila na-realize mga kapatid ang pagbabalik ng bugtong at buhay ng Diyos. Until it's too late. Tsaka mo lang masabi ko, yan dyan ang Panginoon. Ha? Dapat tayo ay makabalik na sa bugtong at buhay ng Diyos at magdasal tayo palagi sa Kanya. Kasi prayer is the best weapon. Mga kapatid, walang mga talo sa panalangin. At that time na nagdadasal po tayo mga kapatid, na active po yung mga banal na anghel. At that time na nagdadasal po tayo mga kapatid, ginigising po natin yung mga spiritual natin. Alam nyo, anytime pwedeng bumalik ang bugtong at buhay ng Diyos. Pwede siyang bumalik ngayon. Anytime po, mga kapatid. Marami na po mga sinyales sa pagbabalik ng bugtong at buhay ng Diyos. Sobrang dami na. Alam mo yung Roma, mga kapatid. Yung buong Roma, nagkaiwa-hiwalay yan sila. Pero nag-unite sila ulit ngayon. Yan yung sinabing European Union. Nagka-unite sila ulit, mga kapatid. Yung armies of the East, mga kapatid. Alam niyo yung armies of the East? Yung China. Yung China ngayon, mga kapatid, may 200 million armies. Kaya yung labanan yan? 200 million armies ang nasa China. Kaya nga, sabi nga ng Amerika, may minsan ang China, mga kapatid, na hindi kayang pigilan ang Iron Dome. Ha? Hypersonic. Hypersonic. Ano sabi ng Amerika? Wala silang gamit para pigilan yan. Alam mo nung nag-away yung Hamas at saka Israel? Nagpalipad ng mga rocket, yung mga missile, yung Palestinian mga kapatid, yung Hamas. Alam mo, hindi pa nakakarating sa lupa yung mga missile. May Iron Dome ang Israel. Doon sila sa taas mga kapatid, sa lapaap. Alam mo, sabihin sa akin, hindi tayo matatamaan yan mga kapatid, kahit may Iron Dome tayo. May epekto pa rin yan. Itong Pilipinas gagawing battleground ng Amerika. Ano sabi ni Pasulay? Kung nasaan yung Amerika, ang dala niyan, kaguluhan lang talaga. Lamb like this kasi sila eh. Mabait sila, parang tupa. Pero dragon sila. Ha? Narito po ang ilang mga nakakatakot na hula ng mga katuparan. Una, sa tingin nyo ba mga kapatid, yung pagbimensahe ng ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahi Live, hindi ba nakarating ng ibang bansa yan? Nakarating na sa Italy, Mother Bing, no? Nakarating na ng Amerika. Ito na yung mga kapatid, nakakatakot na hula. Yung mga tao hindi nararating dati, nararating na ngayon. Dahil po nag-upgrade na ang technology, modernization. May mga cellphone na, may mga piso wifi na sa mga walang signal. Sabi ng bugtong at buhay ng Diyos, Matthew 24:14, ipangaral ang kaharian ng bugtong at buhay ng Diyos sa buong sanlibutan. Ang panahon ay darap. Palagpakan po natin ang bugtong at buhay ng Diyos. Most of the world, mga kapatid, halos po lahat ng mga bansa ngayon ay nakarinig na po. Pastor Lahi Live, nakarinig na. Napangaral ng salita ng bugtong at buhay ng Diyos. Doon sa Middle East, mga kapatid, nakarating na yung mensahe. Ang Europa, narating na. China, Siberia, South Africa, North and South America, Australia, etc. Marami na pong narating ng mensahe. Marami nang narating na mensahe na ang bugtong at buhay ng Diyos ay darating na. So, ang bugtong at buhay ng Diyos ngayon, mga kapatid, anytime pwede na siyang bumalik. Anytime. Sabi nga ng bugtong at buhay ng Diyos, nang dahil sa kanyang mga hinirang, papaikliin niya ang panahon. Palagpakan ng bugtong at buhay ng Diyos. Kasi lang bakit? Umagira na itong China, mga kapatid, at Amerika, tapos magpapalipad ng mga missiles, wala talagang matitira sa Pilipinas. Ano bang gamit natin? Walang matitira.
Walang madadatnan dahil kung papabain pa ng bugtong at buhay ng Diyos, mga kapatid, ang panahon, walang madadatnan na buhay ang bugtong at buhay ng Diyos. Ay ang gagawin po ng bugtong at buhay ng Diyos, paiikliin po na para sa mga bugtong na anak niya. Alam ba ka natin ang bugtong at buhay ng Diyos? Ano pa ang mga sinyalis, mga kapatid? Yung mga technology natin, nag-upgrade na. Ha? Nag-upgrade na, mga kapatid. May mga CCTV na. Alam mo, kahit nandito ako, nakikita ko yung bahay namin sa Mindanao. Kasi may CCTV ako, nakakonect sa cellphone eh. Ha? May mga spy na, mga kapatid. Yung laptop, mga kapatid. Yung mga cellphone ninyo na may camera, hindi nyo alam, na-spy po kayo. Nakikita kayo niya. Alam mo, nanonood ako ng pelikula kami ni Pastor Snowden. Isa siya sa mga hacker na yung mga camera pala natin, mga kapatid, may malaking screen pala yan sila. Nakikita po tayo sa Amerika. Ha? Nakikita po tayo. Kaya yung mga camera, lalo na dito sa mga laptop, sa mga cellphone, tinatakpan. Kasi nahahack po tayo, mga kapatid, dahil sa technology. Grabe ang access ng Amerika, mga kapatid. Alam mo, pag nag-wanted, madali lang makita. Sobrang high-tech na ng panahon. Pero hindi ko alam bakit hindi pa na nakita sa Kibuloy. Ha? Pero kung sa Amerika, mga kapatid, sobrang high-tech na, mga kapatid. Mayroon ng GPS. Alam niyo yung GPS? Natatrack po kayo kung kahit saan kayo magpunta. Yan po yung GPS. Ha? Yung cellphone, mga kapatid, yung sasakyan, may mga GPS na. Yung mga dashcam na yan. Di ba, Elder Munding, no? May mga dashcam, makikita mo na kahit hindi ka pumunta ng likod para pag atras, nabangga ka na. May mga dashcam na, mga kapatid. Nung una pala, mga kapatid, yung COVID-19, si Bill Gates, mga kapatid, pinupush niya yung vaccine chips sa 3 billion ka mga tao. Hindi nag-push through yan. Ito yung mga gawain ng mga antikristo. Lahat ng mga binibili natin ngayon, mga kapatid, recorded na. Pag bumili ka, di ba, mga kapatid, may cashier dyan, recorded na lahat. Hanap ka na lang. Kaso yung kumain kami nila Mother Bing, Nanay Bilia, walang record yun. Kaya kumain kami, 1,000 yung nabayaran namin. Alam mo, ulam namin? Adobong sito lang. Hindi mo alam, ganun pala ka-precious yung gulay doon. Hindi na record, mga kapatid, kaya hindi namin alam bakit ganun kamahal yung binayaran namin. May mga drones na, mga kapatid, alam mo yung drones? Yung lumilipad na parang ibon. Alam mo, ginagamit ng Amerika? Ha? Drones. Drones sa mga kapatid, walang piloto sa loob. Ang piloto nandun lang sa opisina. Kinukontrol yung drones. Ganun ka-high-tech, mga kapatid. Pwede kang atakihin ng drones. Coming of the Armageddon virus. Ha? May paparating na virus, mga kapatid. Yung virus ng coronavirus natin, wala lang yan. Ito yung virus, mga Armageddon virus. Ito yung mutation, mga kapatid. Galing sa hayop, papunta sa tao. Ito yung mga virus na doon. Sabi nga, the book of Revelation, mga kapatid, gumagamit ng salot less than 14 times. Alam mo yung, ano ba, mga kapatid, yung namamagang sugat sa mga tao, Revelation 16:2 and Revelation 9:20. Nandiyan po yun sa Power Journal ni Padre Rahim, mga kapatid. Yung mga tao, mga kapatid, pagdating ng salot, yung 7 salot na bibigay ng bugtong at buhay ni Diyos, na kahit doktor hindi kayang pagalingin, nasakit na yan, mga kapatid. Kahit doktor. Unti-unti ganyan, parang ano ba? Parang kay Hope dati, mga kapatid, na unti-unti ka talagang sisiraan yung buong katawan mo, mga kapatid. Alam mo sino makakatanggap ito? Ito yung mga nagpatatak ng araw ng linggo. Pero ang mga bugtong na anak ng bugtong at buhay na Diyos, secure na yan. Naalala niyo sa panahon ni Moses? Ha? Naalala niyo yung tupa na nilagyan ng mga dugo, ang mga pintuan? Ha? Pinaanan lang ng kamatayan. Ganun din po sa ating mga kapatid. Yung mga may marka na ng bugtong at buhay ni Diyos, ano yung marka ng bugtong at buhay ni Diyos? Araw ng Sabado yan. Yung may marka na ng bugtong at buhay ni Diyos, may tatak na ng bugtong at buhay ni Diyos, secure na po tayo, mga kapatid, ng bugtong at buhay ni Diyos. Palakpakan natin ng bugtong at buhay ni Diyos. Kasi mga kapatid, pag tinanggap po natin yung marka ng hayop, which is yung Sunday, yung linggo, wala na po tayong kaligtasan. Kahit na mabangga ka dyan ng malaking truck, tapos yung isang mata mo lumabas na, hindi ka na mamatay, kapatid. Maghihirap ka kasi ginusto mo yan. Hindi ka na mamatay.
Sabihin mo, napakaganda naman kung hindi na mamatay. Kapatid, hindi ka na mamatay at wala ka ng kaligtasan. Ibig sabihin lang, wala ng kaligtasan, sirado na ang kaligtasan sa iyo. Pag tinanggap mo yung marka ng hayop, wala na. Sirado na mga kapatid. Kahit na balik-balik na yung katawan mo, hindi ka pa rin mamamatay. Pero huwag po kayong mag-alala kasi yung 144,000 na yan, makaka-experience din. Dahil itong 144,000, mga ngarap po ito mga kapatid pagdating ng panahon. At itong 144,000 na ito mga kapatid, protektado po ito ng banal na espiritu. Protektado po ng bugtong at buhay ng Diyos. Palakpakan natin ang bugtong at buhay ng Diyos. Sabi nga ng prayer ni Father Lahik, 1,000 ay mabubuwal sa aking kanan at 10,000 sa kaliwa. Pero hindi nalapit ang kamatayan. Palakpakan natin ang bugtong at buhay ng Diyos. Ang makakatanggap lang niyan mga kapatid ay yung 144,000. At yung mga taong tumanggap sa bugtong at buhay ng Diyos at nagpamarka sa araw ng Sabado. Sabi ng kanta, Sabado, Sabado, ito ang patik, ito ang tatak ng bugtong at buhay ng Diyos, Sabado. Palakpakan natin ang bugtong at buhay ng Diyos. Malapit na po ang pagbabalik ng bugtong at buhay ng Diyos. Malapit na. Bakit po? Then we have the potential to destroy humanity. Alam mo mga kapatid, wala namang nilikha ang bugtong at buhay ng Diyos ang mga nuclear weapon. Tao lang ang gumawa dahil sa galit. Dahil sa inggit. Tao lang. During World War II mga kapatid, si Albert Einstein, ilan yung isang scientist? Si Albert Einstein po mga kapatid, isang Hudyo. Nakita na po niya na umaakyat na po si Adolf Hitler sa pagiging Chancellor ng Germany. Kaya ginawa po ni Albert Einstein, nagpa-invite siya sa Amerika. Nagawin siya speaker. Nandoon na sa mga kapatid, nag-request siya ng asilong. Kasi ayaw po ni Albert Einstein na gamitin yung formula niya para gumawa ng atomic. Atomic ba? Yung parang mushroom. Ha? Kasi ito po ang ginamit ng panahon ng Nagasaki at Hiroshima. Daming patay. Naalala niyo yung mga kapatid? Dahil po sa galit ng bawat bansa, ay nakagawa ng mga bagay na maaaring makaka-destroy sa atin. Yung nuclear, hindi naman ginawa ng bugtong at buhay ng Diyos yan. Dahil po sa karunungan ng tao mga kapatid, na binigay ang bugtong at buhay ng Diyos, ginamit ito sa mali. Dahil sa inggit, for the first time mga kapatid, for the first time, mankind has the capability to destroy all life on the planet. Isang pindot lang ng nuclear mga kapatid, wala sa mapa ang Pilipinas. At ano yan? Kailangan na bumalik ng bugtong at buhay ng Diyos. Kailangan na niyang bumalik. Alam mo ang inihintay ng bugtong at buhay ng Diyos? Tayo. Sa panahon ni Noe, 120 years, matapos ang arka pero may 7 days pa na extension ng bugtong at buhay ng Diyos. Kasi ang gusto ng bugtong at buhay ng Diyos, mga kapatid, na tayong lahat ay makakasama niya sa kanyang kaharian. Palakpakan natin ang bugtong at buhay ng Diyos. Sabi po ng Matthew 24:22, mga kapatid, purihin ang bugtong at buhay ng Diyos. At malimbang paikliin ang mga araw na iyon, ay wala lamang makaliligtas. Datapwat, dahil sa mga hirang, ay paikliin ang mga araw na iyon. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay ng Diyos. Sobrang mahal po tayo ng bugtong at buhay ng Diyos, mga kapatid. Sobrang mahal. Dahil pag isang pindot lang ng nuclear, mga kapatid, bansa laban sa bansa, walang matitira sa atin dito sa Pilipinas. Wala naman tayong nuclear. Wala din tayong atomic. Paikliin po ng bugtong at buhay ng Diyos ang panahon. Dahil sa ating mga kapatid ng mga bugtong at buhay. Palakpakan natin ang bugtong ng Kristo. Gusto po ng bugtong at buhay ng Diyos na magsisi ka na at magbalik ka para ikaw ay maligtas. There's no doubt mga kapatid, naninirahan na po tayo sa huling kapanahon. Siguro ang panahon na sinabi ni Pastor Lahi sa inyo dito, Palawan, November pa yun. Nalala ko yung mga yabit. Palawan, pull out na kayo kasi may paparating na gera. Pero dahil sa atin naman, to see is to believe, wala pa namang mga warship ng panahon na yun. Wala pa namang mga barko ng China, Amerika, Australia, ano pa yung mga barko na dyan, Indonesia, India. Wala pa. Tsaka na. Tsaka na. Parang may Noe ba? Tsaka na kami maniwala pag nandyan na talaga ba? Ngayon, mga kapatid, tsaka na kami maniwala kung nandyan na talaga yung mga
barko ng pandigma ng mga iba't ibang bansa. Ayun mga kapatid, hindi aksidente nga muntikan nang magkagera dito. Muntikan na. Dahil doon sa sundalo na naputulan ng isang daliri. Muntikan na talaga. Ano sinabi ng mga Chinese? Kung may isa lang na namatay sa kanila, naka-ready na yung mga missile ng mga Chinese mga kapatid para paliparin dito sa Pilipinas. Pero ang sabi ng Revelation 7:1, wag mo na. Wag mo na. Wag mo munang, kasi may 4 na corner mga kapatid sa mundo eh. Hinahawakan ng 4 na anghel. May sumigaw galing sa east. Sabi, wag mo na. Hindi pa lahat na mamarkahan ng mga bugtong na anak ng bugtong at buhay na Diyos. Tayo po ang hinintay ng bugtong at buhay na Diyos. Tayo po mga kapatid. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Dapat mga kapatid, panatilihin po natin mainit ang ating pananampalataya. Dapat i-maintain natin yung pamumuhay natin na kasama ang bugtong at buhay na Diyos. Kailangan nating magtrabaho mga kapatid. Hanggang hindi pa nagagawa yung trabaho, huwag tayong tumigil. Hindi na panahon para mag-relax tayo. Hindi na panahon para mag-upo-upo tayo. Una nating tanong mga kapatid, mangaral muna kayo sa kapitbahay ninyo. Una sa pamilya, pangalawa sa kapitbahay. Kasi gawin po natin ang lahat sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos na mangaral tayo. Para pagdating ng bugtong at buhay na Diyos, sa pagpunta natin sa langit, ng mga langit, sa karera ng bugtong at buhay na Diyos, sasalubungin ka ng bugtong at buhay na Diyos. Well done, good and faithful servant. Tapat at mabuti na lingkod. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos. May isang doktor mga kapatid, doon sa London. Tinatawag niya yung servant niya. Sabi ng doktor mga kapatid, pagdating ng bugtong at buhay na Diyos, itong kotse ko, itong bahay ko, yung marami kong kotse, sa'yo na yan. Bigay ko yan sa'yo. So, na-surprise yung si John mga kapatid. Na-surprise siya. Gusto niya yung sinabi ng doktor. So, natulog na ang doktor mga kapatid. Yung si John, natulog na. Nakapag-isip-isip. Sabi niya, nasa akin na lahat. Pero maiiwan ako sa pagbalik ng bugtong at buhay na Diyos. Mawawalang kwenta din lahat ng bagay. Finally mga kapatid, kinabukasan kinausap niya yung doktor. Sabi niya, Dok, sasama na ako sa rapture. Sa'yo na yan lahat ng mga assets mo. Kasama ako doon sa bugtong at buhay na Diyos. Alam mo kapatid, may rapture po. Pero hindi po tayo i-rapture ng malaking kapit. Rapture po mga kapatid, kukorek lang natin. I-rapture po tayo ng bugtong at buhay doon na sa huling, doon na, after all, sa tribulation, after na lahat ng pagdadaanan natin dito sa mundo mga kapatid, doon pa ang rapture. Gabi, pagdating ko ng langit ang mga langit, mga rin, i-rapture ka, hindi ka dadaan ng malaking kapaghitian, mga pagsubok dito sa mundo. Pagdating mo sa langit ang mga langit, mga kapatid, sabihin mo lang, ay, ito na pala ang langit. Wala man lang kapagod-pagod. Pero iba ang feeling mga kapatid, pag pinagpagulan talaga, sa tulong ng bugtong at buhay ng Diyos, masasabi mo talaga na, worth it talaga lahat na paghihirap mo. Pagdating mo ng langit, mga kapatid. Palagpakan po natin ang bugtong at buhay ng Diyos. Bawat isa sa atin ay nag-aantay sa pagbabalik ng bugtong at buhay ng Diyos. Nag-aantay po ba tayo sa pagbabalik ng bugtong at buhay ng Diyos? Amen. Diba? Amen. Palagpakan natin ang bugtong at buhay ng Diyos. Then, ibigay natin yung urgency mga kapatid. Tayo ay kumilos na, hindi bukas, kundi ngayon. Ha? Huwag na tayo magpatulog-tulog sa ating pananampalataya. Gising na. Malapit na ang pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, pinagpala tayo mga kapatid. Sa lahat po ng mga reliyon sa mundo, there are 55,000 denominations. Isipin mo mga kapatid, 55,000 na sekta at reliyon sa mundo mga kapatid. Pinagpala tayo mga kapatid dahil tayo po ng mga bugtong na anak na bugtong at buhay ng Diyos, pinadalan po tayo ng sugo. Father, lahi ko na at sa pagbabalik ng Espiritu at kapangyarihan, Pastor Lahi, palakpakan po natin mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, pinagpala kayo ng Palawan. Tinanggap niyo si Father Lahi at hanggang ngayon nandito kayo sa anak.
walang iba sa pastoral na dala-dala ang aral. Pero sa pagdalahin po mga kapatid, tinuruan po tayo kung saan tayo galing. Di ba Adamit? Means Adam? Tinuruan po tayo ni Padre Lahay kung saan tayo galing. Alam nyo anong tinuro sa atin ni Pastor Lahay? Tinuro po sa atin ang ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahay kung saan tayo papunta. Doon po sa kaharian ng mundo at buhay ng Diyos. Magsitayo po tayo mga kapatid. Gusto kong makasama ka kahit saan dako pa. Sa panganib, walang alalahanin pa. Sa makapangyarihang kamay mo, ako'y iningatan mo. Kapag dumating ang alon ng mga pagsubok at ang buhawi patuloy na umiikot, ako'y manatili diyan sa'yo palagi. Kapag dumating ang gutom at kahirapan at ang lamig may kasamang kalungkutan, ako'y manatili diyan sa'yo palagi. Dahil ikaw ang aking buhay na Diyos, na siyang aking kanlungan. Akin ang napatunayan ang iyong kapangyarihan. Dahil sa pag-ibig mong walang hangganan, kaluluwa ko'y nagkatagpo ng kapayapaan. Kapag dumating ang alok ng mga pagsubok at ang buhawi patuloy na umiikot, ako'y manatili diyan sa'yo palagi. Kapag dumating ang gutom at kahirapan at ang lamig may kasamang kalungkutan, ako'y manatili diyan sa'yo palagi. Dahil ikaw ang aking buhay na Diyos, na siyang aking kanlungan. Ako ay lilipad tulad ng agila, sa gitna ng bagyo pupurihin ka.
aking kagalakan ko na makasama ka. Panginoon ko, kahit sa unos pa, sinusunod ka, pinapaniwalaan ka. Ako ay lilipad tulad ng agila, sa gitna ng bagyo pupurihin ka. Malaking kagalakan ko na makasama ka. Panginoon ko, kahit sa unos pa, sinusunod ka, pinapaniwalaan ka. Kapag dumating ang alon ng mga pagsubok at ang buhawi patuloy na umiikot, ako'y manatili diyan sa'yo palagi. Kapag dumating ang gutom at kahirapan at ang lamig may kasamang kalungkutan, ako'y manatili diyan sa'yo palagi. Dahil ikaw ang aking buhay na Diyos, na siyang aking kanlungan. Ako'y manatili diyan sa'yo palagi. Aking buhay na Diyos, lahat ng kapurihan at karangalan ay para sa nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo, Yeshua Yahweh, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Shalom Aleichem.